Ha? Ibig lang sabihin, hindi, mahina ang mga kukutin ninyo, hindi kayo nag-aaral. Oo. Alam ko naman hindi nag-aaral si si Victor eh. Simple na tanong, napaka-basic lang. Basic lang yung tanong. Tingnan ko nga ulit yung tanong natin. Napakaganda nito eh. Ito yung pani, nakakatawang sagot ni ni Victor eh. Tika lang, nasaan ka na? Nasaan ka na? Ito lang ha. Hanapin ko. Ang kanyang sagot kanina, dishonesty, truth. Na ang ibig sabihin, Victor, na hindi ka nag-aaral, ay pandaraya. Pagdaya. Sumagot ka pa naman ng pagdaya. Sa harap ka kay Sword, nahihiwa ka. Lalim ng hiwa, bro? Oh. Ang tagal na ito naghahamon ni Victor. Unang-una, si Sirapin. Ang hinahamon nito, si Mario. Hindi siya pinatulan, mahina eh. Sabi ko, para magkaroon ako ng record na XMCGI, titingnan natin kung doon ba sa paglabas niya, mayroon ba siyang talagang aral na para ipagmayabang? Wala eh. Umamin siya. Yung dishonesty truth, nandadaya si Victor. Victor, ano ka ba naman? Pinatawa mo ako. At ngayon, mga kaibigan, matutulog akong nakangiti, Habang nakapikit ako, tumatawa, sa tuwa. Sabi ng Diyos, matuwa kayo eh. Kaya tumatawa ako. Utos eh. Nananalo eh. Yung katwiran ko. Anong gagawin ko? Umiyak ba ako? Siyempre tatawa ako. Dahil nagtagumpay. Bugbog yung kalaban. Bugbog na bugbog eh. Pas. Hindi makaintindi ng tanong. Kung lalo na kung si moderator nagpahintulot ng Greek. Ay nako, sa kangkungan ito pupulutin. English nga lang na basic na tanong. Hindi makasagot eh. Sumagot ng oo, dishonesty truth daw. Ibig bang sabihin yung sagot mo pandaraya? Nandadaya ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo bro, mga bro. Ako, nagyayabang ako kasi magaling at mahusay. Sabi sa Biblia yun, sa Tito yun, nasa Titus yun eh. Ituro mo ang magaling na aral at mahusay para mapahiya ang nasa kabila. Ano sabi? Ipapahiya yung nasa kabila. Sino yun? Si Victor. Ano nangyari kay Victor ngayon? Pahiyang-pahiya. Mayroon ba dyan na i-inse sa baba na nagbabalak? Umakyat kayo at in-next natin yan. Tingnan natin kung makakasagot kayo sa akin. Marami pa to, mga tanong. Di ko pa nga sa'yo tinatanong yung Genesis. Yung Artos. Nakalista yan, Ang dami, Pneumatic truth. Napatunayan natin ngayon, mga kaibigan, na ang bayan ng Diyos na binabanggit sa Biblia, MCGI eh. Umamin naman siya eh. Yung mga kanib daw, nasa Biblia, oo. Ito, si Victor, nagtatayo eh. Kanina, pinopromote niya, mag-subscribe kayo sa YouTube ng Dating Landas. Sabi niya. Sabi niya, mag-subscribe kayo sa YouTube ng Dating Landas. Pag ganun to, pambading eh. Sabi ng mga tropa ko, si Pipsi daw, bading. Kaya pala, nahalata ako eh. Mag-subscribe kayo sa Dating Landas. Meron bang ganun? Na itinuro na itatayo ko ang dating landas sa Mateo 28 ng 19 o 16, 18? Ang tawag dun eh, MCGI. Sasabihin mo, tatayo ko ang magtatayo ka ng dating landas. Yun ba? Ano bang unawa mo dyan na nagpupromote ka? Hindi ba yun pagtataas ng grupo mo? Hinahikayat mo sa dating landas na puro kalukuhan ang sinasabi mo? Paninira sa MCGI? Dati ka na nandun eh. Lumabas ka. Ikaw yung tinuturo na nalaglag sa batuhan doon sa talingaga na hindi ka namunga. Tinuka ka ng ibon. Di ka na natili sa aral. Dumating yung kapanahunan na daig ka ng mga alilahanin, mga pag-uusig, mga pangkukutya.
Kaya umalis ka, hindi ka nangugat, ang tawag sa'yo, tinuka ng ibon. Ngayon, ikaw na yung tinatawag na taksil. Taksil ka. Isa kang Judas, no? Kaya delikado ito, wag kayong magdidikit diyan, mga bro. Kay Victor, Judas yan. Si Mr. Controversy, nag-INC na. Isang araw, huhudasin niya yan kasi alam naman niya, mali yung INC. No? O, huhudasin niya yan. Maraming mga ex-MCGI na pumasok sila ng may kagalakan sa loob, pero hindi sila nangugat, sabi ng Biblia. Tinuka sila ng ibon. No, yung binhi na nalaglag sa batuan, tinuka. Isa doon si Victor, Controversy, Jared. Yan. Magagaling na sana No? Mahuhusay na kayo. Ba't kayo nagtapos sa laman? Nasa espiritu na kayo. Oh, iniwan nyo yung dalisay na aral ng MCGI. Tapos magtatayo kayo tulad ni Wei. O pagala-gala sa TikTok, wala sa kanyang naniniwala. Oh, parang hindi na maintindihan yung pag-iisip ni Wei. Ikaw, kung magtutropa kayo ni Wei, parehas lang kayo ni Wei. Ang kaisipan. No? Gusto ni Wei mamuno, no, nagmamataas. No, gusto ni Wei, gusto na niya magpumuno, no, puno na siya, leader Wala naman naniniwala sa kanya. Wala nga sa kanyang karunungan. Dahil ang karunungan na ibinigay, doon lang yan sa loob ng Iglesia ng Diyos, sa MCGI. Marcos 4:11, ipinagkaloob sa inyo makaalam ng iwaga ng Diyos. Daniel 12 ng 10. At silang pantas ay makakaunawa. Sino daw yung makakaunawa? MCGI yung pantas. At tinatawag ni Apostol Pablo. Napakaliwanag yan. Tapos pagtatayo kayo, iba-ibang mga pangalan, hindi naman, sabi nga sa Efeso 4:4 ng 5, isang katawan, isang bautismo, isang pananampalataya. Tapos pagtatayo kayo ng iba-ibang pangalan, mali na yun Isa lang ang nakasulat na ipinangaral ng mga apostol, na itinagubilin ni Apostol Pablo, MCGI, unang Korinto 10 ng 32, Mateo 28 ng 19, unang Timoteo 3 ng 15, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Napakaliwanag niyan. Tinatawag sa pangalan ng Diyos, Isaiah 43 ng 13, yung bayan ng Diyos ay MCGI. Wala namang iba Magpakatotoo kayo mga nakikinig. Di ko sinasabing hinihikayat ko kayo. Totoo, wala akong pakialam sa inyo Yung mga aral nyo lang, ang ginigiba ko, talaga gusto ko yung tabasin Kasi mali Pag nakakarinig ako, di ako nakakapigil No, yung espiritong nananahan sa akin, gusto na tumabas Tatabasin ko na yung mga yung mga maling aral ninyo. Nagpupumiglas yung espiritu ko. Pag nakakarinig ako... Okay, time na, sir. Time. So, teka lang ha. May sasabihin daw si Tomas. Sige nga, Tomas. Ano sasabihin mo? Ang point of order po muna, pagdating po sa debate, wag po tayo mandadamay ng ibang tao. Dapat stick lang tayo sa debaters, yung kadebate nyo. Kasi nanahimik po yung ibang tao. Dinadamay ninyo. Akyat ka, Usilito, next kita. Akyat ka. Tama naman yun. Kay Thomas na yun. So, mag-objection kayo pag kami narinig kayong ganon. Kaya pakikinggan ko lang kayo pag may nag-object kayo tungkol doon. Kung di na kayo nag-object, mahala kayo. Mag-usap. Kaya nga may moderator. So, sige, Victor, 5 minuto. Huwag daw magdamay ng kusino-sino. Tama naman yun. Dapat may kaparusahan kahit na walang nag-object. Ikaw mismo yung moderator, dapat mag-aayos, kuya. Philip, Sa kanilang dalawa kasi, kuya mo yan. Gumalang ka kay kuya. Kung silang dalawa na nag-uusap walang problema sa kanila, walang problema sa akin. Yan lang kasimple. Sige, Victor, 5 minuto. Magsabi Victor. na kung mag-start na. Victor, magtanong ka na para may start na oras. Sige nga. Start nyo na yung oras. Magtatanong na ako. Ayan. Sabi mo kanina, doon sa Mateo 28:19, merong nakasulat doon na international. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Yes, mababasa natin sa unawa, no? Pero kung itatranslate mo yan, mas lalong malinaw, international yon. Next question, galingan mo, wala ka pang point Ang hinahina mo, Victor. Okay, babasahin natin ang Mateo 28:19 kung merong international nakasulat. Ito,
Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit Ghost. Ngayon, ang tanong ko, anong nakasulat dito? Go ye therefore and teach all international, o go ye therefore and teach all nation? Categorical. Nation or international? Bot, uunawain mo lang. Bot. Next question, galingan mo. So, Wala ka pang puntos. Next question. Paano mo nasabi na naging vote ito, malinaw namang nakasulat na nation? Paano mo nasabi na mayroong international dito sa talatang ito? Yes, paano natin nasabi? Yung all nation kasi, ipapangaral yun, pandaigdigan yun kasama si Kristo. Si Kristo ba, pandaigdigan? Yes. Kaya ang tawag doon, all nation at international bot. Next question, galingan mo. So ibig mong sabihin dito sa Mateo 28:19, walang nakasulat dito na international kundi nation lamang. Tama ba ako o mali? Oh, mali ka. Dahil yung all nation, mga bansa, ipapangaral yung pandaigdigan. International yun. Ang liwa-liwanag. Ang linaw-linaw ng sagot ko. Napakaganda ng sagot ko. Next question. Okay. Sabi mo vote. Ngayon, sabi mo vote ang nakasulat dito, nation and international. Meron ka bang may papakita sa akin na anong translation ng Biblia o anong translation ng English version na ang sinasabi, go ye therefore and teach all international? Meron ka bang may papakita sa aking Biblia na gano'n, na English version? Meron o wala? Kategorika. Mayroon, uunawain mo lang ang sabi sa Kawikaan 4:7, karunungan ng pinakapangulong bagay. Sa lahat ng kunin mo ang karunungan, kunin mo ang unawa. Uunawain mo pala eh. Bihira to si Victor eh. Oh, next question. Okay. Mahina mo. Okay. Sabi mo kanina, tinawag si Apostol Pablo sabi mo kanina sa unang Timoteo 3:15 nang tinutukoy doon, MCJ, tinatanggap mo ba rin ba uli na MCJ nakasulat doon? 100% uunawain mo, MCG yun. Nilatag ko na nga sa'yo, kulit mo eh. Next question, galingan mo kasi. Okay, Bro, bakit mga tanong mo, ihina? Kalma lang muna. Babasahin natin ang unang Timoteo 3:15. Sabi, but if at tarry long, that you may know, you draw true, to behave thyself in the house of God, which is the church of living God. Anong tinutukoy dito na bahay ng Diyos? MCGI ba o Church of the Living God? Categorical. Oh, parehas yan, bot. Parehas. Kasi ang sabi dyan sa unang Korinto 10:32 ng Mateo 28, maliwanag, MCGI. Next question. Aray ko. Okay, sige. Napakaliwanag. So inaamin mo nagbubulag-bulagan ka lang. Ngayon, lipat tayo ng ibang talata. Tanongin mo. Bulul ka eh. Sabi mo, sa Diyos Tanong. 32. Ito nga tanong ko. Sa Diyos 32 ng unang Korinto, ang nakasulat dito, babasahin ko. Give no offense neither to the Jews or neither to the Gentiles, neither to the church of God. Tanong, meron bang nakasulat dito sa talatang ito na ang nakasulat neither to the members church of God? Meron ba dito? Meron o wala? Mayroon nga, binasa nga natin eh. Mayroon. Uunawain mo lang. Napakahina ng tanong mo, bro. Next question, galingan mo. Tanong. Okay, last question. Last question. Ito. Wala. Hina. Okay, last question, no? Ito, last question. Yung bang sinungaling na tao, saan mapupunta ayon sa 8:44 ng Juan? Sa devil o sa God? O sa devil ka, kasi sinungaling ka. Sa devil ka, sabi ng Biblia. Si devil, si Victor. Sige, ito, makiat ka. Time na. Okay. Tahimik na, So, Okay. Victor, 10 minutes para huling pahayag. Okay. Mga kaibigan, mga nakikinig, no? Saglit lang. Ay, wala pa. Saglit lang. Sige. Ano na to? Conclusion or last presentation ko na, tsaka magtatanong siya. Yun na lang, tsaka conclusion. Last na ni Victor na presentation.
Last presentation ko na lang to. Start. Ito magtatanong siya. Ayan. Muli po mga kaibigan, mga nakikinig, talagang itong ating tao, itong ating kausap na MCJ Camo, talagang may diferensya sa mata. Paano ko po nasabi? Ang linaw-linaw naman po ng nakasulat po sa mga talata na ipinapasa ko kanina, no? Para maipagtatanggol niya, paki-mute mo na si Sword Suyo, moderator, para palabasin niya umano nang nakasulat umano sa mga talata na ibinibigay niya ang Members Church of God International, para ipilit niya kamo yung sinasabi, Members Church of God ang nakasulat diyan sa talatang yan. Talagang itong kausap natin talagang binulag na talaga ng Diablo. Hindi na ako magtataka dahil ipinapanguna na yan ng mga apostol na talagang meron talagang mabubulag, no? Babasahin natin ang 4:4 ng 2 Korinto. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, sino yung Diyos na tinutukoy dito mga kaibigan? Ay si Satanas po o si Lucifer. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisimpalataya. Ibig sabihin mga kaibigan, mga nakikinig, itong si Sword, talagang binulag na pala ito ng Diyos ng sanlibutan. Na malinaw namang nakasulat sa talata, nang sinasabi ng talata sa 10:32 ng 1 Korinto, ang itinutukoy dito, Gentiles to the Church of God, no? Hindi naman ang itinutukoy dito sa talatang ito ay Members Church of God. See? Kayo na humusga mga kaibigan kung sino talaga ang talagang dito sa pag-uusap namin. Kasi mga kaibigan, meron kasing sinabi ang Apostol Pablo sa 4:6 po ng 1 Korinto. Ang tinutukoy po dito mga kaibigan, ito po, babasahin po natin, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko na halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin, yung oras ko, Uncle, check baka time ko na, upang sa amin ay mga tuto kayo na wag magsihigit. Anong sabi? Anong sabi ng talata? Wag magsihigit. Itong kaibigan natin, itong katunggalin natin, kausap nating MCGI, talagang idinadagdag ang nakasulat sa Biblia. Wala ka namang mababasa doon, particular doon sa binasa niyang talata na 1 Korinto 10:32, na ang nakasulat umano diyan ay Members Church of God International. Walang ganun. Ni sa panaginip mo, ni sa lahat ng mga translation ng Biblia, wala kang mababasa dito na ang sinasabi ditong kaanib ng Iglesia ng Diyos na yung international. Wala pong nakasulat na international dito. Ang tinutukoy lamang po dito, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Wala pong I. Kasi kung talagang totoo na kayo talaga ito, dapat ang pangalan ninyo sa inyong sarili o sa inyong relihiyon ay MCG. No? Ayan, no, maliwanag naman yan At ano pa ang ipinapanguna? Ano ang babala ng Apostol Juan sa mga nagdadagdag at nagbabawas ng talata? Ito, babasahin natin. 22:18 ng Apokalipsis. Sabi, aking sinaksaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ang magdaragdag sa mga to, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Maliwanag naman na itong tao ito, sinasalot talaga itong MCJ na ito. Dahil kasi ang itinutukoy naman sa 1 Korinto, mga iglesia ng Diyos, kaanib sa iglesia ng Diyos, hindi naman kaanib sa iglesia ng Diyos International, wala naman ganun Tapos sasabihin mo ngayon, para ipilit mo talaga yung religion mo na MCGI, ipinipilit mo talaga na kayo ang itinutukoy sa 10:32.
Oh, 'di ba? Halimbawa, kung aalisin natin ang nakasulat, anong sabi pa ng Apostol Juan? At kung sino man ang mag-alis sa mga salita at aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Oh. Ang linaw-linaw ng talatang ito. Kapag binabawasan mo pala o dinadagdagan mo pala ang salita ng Diyos, talagang sasalutin ka. O kung binabawas mo ang salita ng Diyos, talagang tatanggalin niya yung iyong buhay. Hindi mo ba nagigets to? Hindi mo ba na ano tong talatang to, Sword? Hindi mo ba kinakatakutan itong talatang ito? Na kapag sino ang nagdadagdag sa talata ay sasalutin, sabi sa 18. Ayan, oh. Oh. Kaya mali. At dyan yung mga tao dyan na dito nakikinig na gustong magsuri sa MCGI, mag-isip-isip kayo mga kaibigan. Wag na wag kayong makikinig sa mga taong ito. Dahil itong mga taong itong na nakikinig sa MCGI, ibini-brainwash kayo. Matagal na po ako dyan. Since 2018 o 2017, kaanib na po ako sa reliyon na yan. No? Oh. At ngayon ko lang na-realize, dahil sa tulong ng TR at ng The Revealers at mga Iglesia ni Cristo, ay ang aking balugtod na paniniwala ay naging malinaw. Dahil sa tulong nila. Oh. See? Sinasabi nyo ngayon, kayo ang tunay, kayo ang true church, kayo ang etc. Hindi naman ultimo pangalan ng inyong iglesia sa Jes 32 ng unang Korinto o uno-uno ng unang Korinto, hindi naman mababasa. Oh. Ay nako. Kung ako sa inyo mga kaibigan, mag-isip-isip na lamang kayo sa mga nakikinig sa mga taong ito at aanib sa sektang ito. Dahil marami na ngang umaalis dyan no? Anyway, talagang maraming salamat talaga. Isina-shoutout ko lang pala si JR Badong dahil siya ang isang kasangkapan na dumadami ang nag-i-exit sa MCGI. Paano to, Sword? Ano bang gagawin natin dito? Kahit anong ipilit mo dito sa unang Korinto 10:32, wala ka talagang mababasa dito na nakasulat, Iglesia ng Diyos International. Guni-guni mo lang yun, kapatid. Oh. See? Oh, mayroon pang nag-chat sa akin ngayon lang, bago lang. Sabi daw, pangit daw ng kadebate ko, napakasinungaling. Hindi naman kata-kata yun. Talagang ang sinungaling talaga, talaga mapupunta yon sa sa Diablo. 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ayan. Itong ama ng mga kaibigan nating MCGI. Mahilig di kasi sila magsinungaling Biruin mo, sinabi ng kanilang leader daw, sinabi daw ng kanilang leader daw, tinapos na daw ni Soriano daw yung pakikipagdiskusyon. Ang kailangan na lang daw ngayon, mabuting gawa. Oh. At tapos, ang sinabi doon, bibigyan ko pa kayo ng isang, habang meron pa akong oras pala, 21, ito isa rin to sa mga binabaluktod nilang talata babasahin natin mga kaibigan. Sa Lucas 21:13, isa rin to sa mga binabaluktod nilang talata. Sabi dito, ito'y magiging patutuo sa inyo, pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang isasagot. 15, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig o karunungan. Biruin mo ang ipinapaliwanag ng kanilang leader dito. Pamimigay daw ng free store, pamimigay daw ng lugaw, itong talatang ito. Oh. Anong klaseng ka-abnormalan yan? Yung ipinagtuturo ng leader ninyo, pasensya na moderator Anong klaseng ka-abnormalan ang pinagtuturo ng leader ninyo na yan? Na maliwanag namang nakasulat sa Lucas 21:15,
na bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan. Hindi naman bibigyan ko kayo ng ng priestor at et cetera, et cetera. Oh. Time. Time. Okay. Okay. Lagyan mo ako ng oras, Mr. Moderator. Kabahan ka na. Magsabi lang kung nag-start Okay. start na Start na. Start na. Okay, tanong ko sa'yo, Victor. Kasi second round na ito, kahit ano na, no? Pero patungkol pa rin sa paksa. Yan bang sinasabi mo ay ano ito? Ito bang sinasabi mo ay ano ito? Number 1, comprehension of truth ba ito? Number 2, insight into religion truth. Pili sa dalawa. Next question, moderator. Next question. Pass daw siya, pass. Next question. So, pass ka. Next question. Basta sinabi ko next question. Okay. Okay, pass na yun. So nag-pass ka na naman. So, nag-pass ka na naman. Next question tayo. Next question. Wala akong sinabi Ayun. pass. Next question. Okay. Sige, Ang next question. MCG ay collected noun ba ito? O abstract noun? Next question. Wala akong nilakad Wala na yan. naman. Next question. Sige, ubusin mo yung oras mo sa pagiging next question. Okay. Gayong Sige. nag-pass ka na naman, pass ka na naman. Wala akong sinabi Okay. pa. Sige. Pag ba ipinangaral ang iglesia sa mga bansa, ano ang tawag dito? Ano, pakiulit, moderator. Pakiulit, Yan, nabungol na, nabingi na, nahilo na, Pakiulit nga, hindi ko na iputol-putol. Paano pinangaral ang iglesia sa mga bansa? Ano ang tawag dyan? Ano ang tawag dyan? International ba ito? Oo. Categorical. Hindi international ang tawag. Bakit? Ang tawag Objection, dyan, Mr. Moderator. Objection. Ano ba objection? Categorical. Sabi ko, pag ba ipinangaral sa mga bansa, ang iglesia, ang tawag ba dyan, MCG, international? Oo o yes? Ano, counter mo, Victor? Hindi, sumagot na ako ng no bro. Sumagot na ako ng categorical. Ano counter Sumagot na mo? ako itong sagot ko. Uulitin yung sagot ko ha. Ulitin yung sagot ko. Sabi ko, no, hindi international. Bakit? Kasi ang nakasulat sa Mateo 28, pakiplay ng oras. Kasi yung sinasabi sa Mateo 28:19, hindi naman international ang nakasulat, kundi nations. Next question. Okay. Okay, ganito, Sword. Yung tanong mo kasing oo tsaka yes, pwedeng sagutin ng hindi yun kasi obvious naman eh. Hindi naman categorical oo tsaka oo eh. So next question. Mali Okay, yung, next mali yung question tanong na tayo. yun. Mali yung oo at oo. Okay, sige. Okay, next question tayo. Yung bang pandaigdigan na pangangaral, hindi ba yun ang katumbas ay international? Hindi ka ba nag-aral? Yes or no? Okay, clarified mo na, moderator. Dalawa-dalawang tanong niya eh. Una-una daw, objection muna ako, moderator. Ang tinatanong Okay, niya objection. dalawa, ay hindi daw yon international, tapos hindi daw ako nag-aral. Ano ba talagang tanong mo doon? Counter mo. Sword. Okay. Tanong Ang yan. counter ko, tinatanong ko siya, kapag ba pandaigdigan na pangangaral, ano ba ang katumbas noon pag inunawa mo sa English? Hindi ba yon international? Yes or no? Ayun, iba na yung tanong. Yes or no daw. Hindi daw ba international? Yes or no? So, Victor, sagot. Sasagot na ako, moderator. Sasagot na ako. Hindi yon international. Hindi. Bakit? Kasi ang nakasulat sa binigay mo sa akin na talata na Mateo 28:19, hindi po international ang nakasulat dito, kundi nations. Huwag mong babaguhin ang nakasulat sa talata. Next question. Okay, bitawan na natin Bitawan na natin yan. Okay, next question tayo. Ito, tanong ko sa'yo. Doon ba sa Daniel 9:19 na nilatag ko, na ang inyong mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan? Tanong, yung bang iglesia na ipinangaral ng mga apostol, tama ba na tinatawag ito sa pangalan ng Diyos? Tama ba ito? Oo? Yes or no? Okay, sasagutin ko, tama, wala akong tutot yan. Pero hindi ibig sabihin yan na ang bayan ng Diyos ay Members Church of God International. Guni-guni mo lang yun, kapatid. Next question. Okay, ngayon inamin mo na yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. So tama pala ang pahayag ko kanina patungkol dyan. Tama ba ito na pahayag ko? Yes or no?
No, mali. Kasi ang ipinapahayag mo ay Members Church of God International at hindi Iglesia ng Diyos. Next question. Okay. Sa Daniel 9 ng 19, O Diyos ko, ang iyong mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Tama ba yung talata? Yes or no? Yes, wala akong tutol yan. sa talatang to. Wala akong tutol dito. Next question. Okay. Next question. Doon sa unang Korinto 10 ng 32, tama ba yung talata? Yes, tama ito. Ayun. Pero, saglit, pasagutin mo muna ako. Pero, hindi ito nakabatay dito ang Members Church of God International. Kundi ang nakasulat lamang dito, kaanib ng Iglesia ng Diyos o sa English, Gentiles to the Church of God. Hindi members. Next question. Okay. Tama ba ang mapalad ang bumabasa batay sa Revelation 1:3? Tama ba? Yes, wala Ayun. naman akong tutol doon eh. Yes, Ayun, correct. okay. Wala akong tutol doon. Saglit lang, patapusin mo muna ako. Yes, wala akong tutol doon na dapat ang mga tao talaga ay mapalad kapag bumabasa ng Biblia. Wala akong tutol doon. Next question. Okay, next question tayo. Yung nilatag kong unang Korinto 1:1, tama ba ito? Kunang Korinto 1:1. Yes, correct, tama ito. Pero, saglit, patapusin muna ako. Pero, ang itinuturo dito na tinawag si Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos at hindi sa MCGI. Salamat. Okay. Sa lahat ng mga tanong ko, sabi mo Wala na, yes. Time na, Kuya Sword. Time na. Time na. Okay, sige, Sword. So, ganito, bago tayo Hindi ka matapos. makakapunto sa akin, bro. Kuya Sword, dalawang minuto para conclusion mo una ka, Sword. Kasi ikaw nagpatunay eh. Okay, salamat Mr. Moderator. Ako mauna, moderator. Ako. Huwag ka na maingay, nagdesisyon na yung Ay, ano. Ang saglit. sinabi ni Saglit Moderator, lang. sinabi niya. View. Ay. Saglit lang, View. Ang magko-conclusion 5 minutes, no? Yun yung usapan. Tapos negative ang mag-uunang conclusion. Ayun ba usapan nila kanina? Alam mo naman nakikipag-diskusyon. Iyak ka na lang dyan, son. Kung yun na lang pag-usapan nila, walang problema. Sige, Victor, 5 minuto. 5 minuto ba pinag-usapan nila? Na bro, ako yung mauna. 5 minuto. Kasi Okay, sige, negative Sword. ako eh. Dapat bigyan natin 5 minuto. Yun, napag-usapan nyo naman pala. Di ko nadinig yun. Pasensya na kayo. Victor, 5 minutes, go. Ayan. Dahil siyempre talaga ang mauna talaga sa conclusion ang negative. Ngayon, balik tayo mga kaibigan. Talagang akala siguro ni Jules lahat ng itinatanong niya sa akin nakakapunto siya. Nagkakamali ka diyan kaibigan. No? Dahil ang topic na nakasulat dito kasi ang patutunayan mo na ang MCGI ay bayan ng Diyos. Hindi naman ang patutunayan mo ang Iglesia ng Diyos ang bayan ng Diyos. Hindi naman ganoon eh. Oh. See? Kaya wag kang tatawa, wag kang sasaya ka mo na nasako mo ko dahil hindi mo ako maiipit sa mga tanong mo. Okay? Ang liwanag ng mga nakasulat dito sa talatang to, babaguhin pa ba natin? Mga kaibigan. Okay. Ayan ang liwanag ng babasahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ayan, basahin natin. Ang sabi, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos na yon? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at sa haligi at suhay ng katotohanan. Liwanag ng talatang to, hindi naman MCJ nakasulat dito eh. At tapos sasabihin mo ngayon, babaguhin mo. Sasabihin mo, MCJ nakasulat dyan, MCGI. Uulitin natin uli ang talata. Ano bang sinabi kanina ng talata patungkol sa nagdadagdag at sa hindi nagdadagdag? Balikan natin ang talata 22:18. Aking sasaksihan ng bawat taong nakikinig ng mga salita at hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga to, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Hindi na ako magtataka kung bakit ang kayo mismo nag-aaway dito sa TikTok. Dahil kayo mismo nag-aaway dito at kayo mismo nagtatalo-talo. Ano ba ang sabi ng Biblia patungkol sa mga tao nagkakaroon ng pagkakampi-kampi? Ito, babasahin natin. 3:15, 16 ng Santiago. Sabi,
Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. O ano yung mga nauukol sa laman o sa diablo? Ano ba yung mga klaseng tao na ganon? Itutuloy lang natin sa 16. Sapagkat kung mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay mayroong kaguluhan. Hindi na ako magtataka kung suwak na suwak kayo dito sa talatang ito. Oh, biruin mo nag-aaway-away kayo mismo sa platform ninyo. Kayo mismo naglalaban-laban. MCGI kapo MCGI. Si fighter inaaway niya si ganito inaaway niya si ganyan. Oh. Na hindi na ako magtataka kung bakit itong talatang ito ay swak na swak sa inyong samahan. Meron pa akong babasahin, no? Meron pa akong babasahin na isa pang talata para sa inyo, 16-18. No, ng 16-17 ng Roma. Ang sabi, ngayon ipamanabig ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahagi at ng mga katisisuran. Ayan, yan, mahilig kayo sa mga natitisod eh. Tingnan mo, ano ang pinagagawa ng mga kasamahan mo dito? Itinitisod yung isa niyang kapatid. Tingnan mo ang ginagawa ni Fighter. Itinitisod yung ibang mga kapatid dito. Oh, anong nangyayari? Sa halip yung kapatid na yun ay may pananampalataya pa sa MCGI, umaalis na lang tuloy dahil sa kagagawan ng mga kapatid mo. Ayan ang nagagawa ng leader na pakontra-kontra ang tinuturo, mga kaibigan. Oh. Ngayon, wala na tayong kailangang ipatunayan kasi ang gusto ko salang yung mga kaso ito si Sword kasi hindi lang kasi natuloy yung debate namin nung nakaraan dahil tanga din yung moderator namin nung nakaraan, no? Ayan. So, yun lang at maraming salamat sa mga nakikinig. At akala siguro ni Sword ay nasako niya ako pero sa panaginip na lamang ngayon na sarili niya. Panaginip mo na lang yung Sword na sinasabi mo muna na sako mo ko. At sinasabi ng 18:4 ng Apokalipsis, maglabas kayo diyan sa kanila, bayan ko. Thank you, salamat. Okay, Sword ko naman, 5 minuto. Okay, 5 minuto tayo. Alam mo, Victor, kung atin babalikan yung video natin, yung debate natin, wala kang nagiba. Lahat ng tanong umaamin ka eh. Tinatanong kita, yung mga nilatag ko ba sa Daniel 9 ng 19? Tama ba ito? Sumagot ka ng yes eh. Unang poste, sumangayong ka. Pangalawang poste, Unang Korinto, 10:32, tama ba ito, Victor? Sumagot na naman si Victor, yes. Dalawa, pinangayunan. Unang Korinto, 1:1-2, tama ba ito, Victor? Yes na naman si Victor. Paano mo magigiba yung istan pa-yes ng yes ka? Siguro first time yata niya makipagdebate, ang nakaharap pa niya undefeated mahusay, tsaka magaling pa, sabi ng Biblia. Natanong lang ng dishonesty truth, oo daw, dishonesty truth daw. Victor, nakakaiya ka. Kaya mo ba i-upload sa YouTube itong debate natin? Kaya mo ba yun? Palagay ko i-delete mo to. Pupusta ako sa'yo. Puputulin ko ang daliri ko kung may upload mo to. Sa kahihiyan mo lang. Tingnan mo, umamin siya. Dishonesty truth daw. Pandaraya pa lang ginagawa ni Victor eh. Tinanong ko siya mga kaibigan. Sabi ko sa kanya, yung bang mga pinagsasabi mo, yung bang katwiran mo, na nilalatag mo, yun ba ay pipili ka? Number 1, dishonesty truth, at number 2, deception truth. Pumili? Number 1 daw. Nabasa lang niya na dishonest. Akala niya totoo. Yung pala, pagdadaya ang ginagawa mo pala.
Sabi ko sa'yo eh, lulusot ng lulusot si Sword kasi nga matalas. Eh pag nagsasalita nga si Sword kahit saan, nasasaktan yung mga kausap eh. Ramdam nila yung talas eh. Sword nga eh. Alam mo ba kung anong pinangahasa ko dyan? Matalim yan. Dumikit ka lang dyan. Yari ka. Eh anong ginawa ni Victor sa mga debate, sa pagdidebate namin ngayon? Pass ng pass. Bawal yan sa rasa. No? Pass. 10 seconds. Ang 10 seconds ay para sa mahihina at naiipit. No? Hindi nananalo ang 10 seconds sa debate. Yan ang katumbas noon na pass. 10 seconds. Oh, sabi ni Mords ng Baptist Church, ang 10 seconds ay para sa mahihina. Eh, nung tinanong ko siya, abay, nag 10 seconds sa Rasa TV. Ay, kinain yung sinabi niya. Galit na naman. Eto naman si Lord daw, Lord of Debate. Sabi ko sa kanya, yung bang pinagsasabi mo, yun ba ay subjective truth? Umamin, oo daw. Useless na naman ang latag dahil ang subjective truth na sinasabi ay nagpapahayag sa ganang kanyang sarili at hindi ito katwiran ng Diyos, hindi katwiran ng Biblia. Katulad na lang kay Victor na sumagot ng dishonesty truth. Hindi na kita ginamitan ng Greek dahil alam ko napakahina mo sa Greek. Kaya nag-English ako, baka sakali. No? Baka sakali makasagot. Pag Greek ito, wala ka talagang may sasagot. Lahat siguro ng tanong, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, hanggang sumabog yung 10 seconds. No? Pass. Napakaliwanag mga kaibigan, no? Na ang katwiran, ang MCGI ay nanaig sa labang ito. No? Malakas si Sword, matapang, no? Mayroon tayong daladala natin ng ating sandata, no? Naka-ready, hindi tayo duwag ng tulad ng iba, no? Na mga duwag. Ako nandito, nakikibaka sa espiritu dahil ang aming pakikibaka hindi sa laman. Kaya mahal na mahal ko to si Victor eh. Kaya lang may time na nananahan sa kanya ang karumal-dumal na espiritu. Kaya iniespada ko eh. Marcos 5:2. No, mga kaibigan, may time na yung tao pinananahanan ng masasamang espiritu. Isa dyan si Victor. Okay, time na Kuya Sword. So maraming salamat sa inyong dalawa. Ganun tatapos ang ating sinagawang debate. So mapapanood nyo ang replay ng ating debate na to sa ating YouTube channel. Ayan, pakipollow na lang po ang ating YouTube channel. I-upload natin mamaya. So maraming